matanda! Napakatapang mo pa rin kahit alam mong matatalo ka lang. Hanggat may hilinga ako, lalabanan kita! Umalis na tayo, ate. Kapag naabutan tayo ng dangga dito, wala tayong kawala. Lalapain tayo nun. Miss, Diyos ko, sino ka ba? Ginulat mo naman ako eh. Saan ka nang galing? Bigla ka nalang sumulpot. kanina pa kita tinitingnan mula sa loob ng imbakan. Mukhang may problema ka. Hindi ba imbakan niya ng palay dati? Bakit dyan ka nakatira? Pinatira ako ng may-ari. Marami kasing kabataan ang pinapasok yan at sinisira kung alam nilang hindi na ginagamit. May tutulong ba ako? Na-flat ang gulong ng kotse ko eh. Bigla na lang nasira. Bagong palit yan eh. Ay, ang malas talaga. Kung kailan malapit na ako makarating sa pupuntahan ko, saka pa nasira. Minsan hindi malas ang dahilan ng mga ganyang bagay. Minsan tinatawag ka lang ng lugar. Nakatadhana sa'yo mapunta rito pansamantala. Ha? Anong ibig mong sabihin doon, mister? Ibig kong sabihin, napunta ka rito, dito ka nasiraan kasi may tutulong sa'yo. Eh kung sa ibang lugar, baka wala kang makuhang tulong. Sa bagay, may point ka naman. May alam ka bang talyer? Baka abutan pa ako ng dilim dito sa daan eh. Walang talyer dito, walang bahay na malapit. Nakita mo naman, di ba? Puro malalawak na lupa ang nasa paligid. Paano kaya to? Hindi ko naman mapuntahan si Tio para sunduin kasi wala magbabantay ng kotse ko. Di ba mas mabuti kung wag ka na lang munang umalis? Tumigil ka na lang muna sa imbakan. May upuan sa loob. May lampara rin. Ipagpabukas mo na yan. Tuwing umaga kasi maraming dumadaan dito para pumunta sa bayan. Pero kapag ganitong paggabi na, wala na. Hindi na. Malapit lang naman kina Tio. Kaya ko nang lakarin. Kailangan ko lang nang magbabantay sa kotse ko. Ako nang bahala dyan, miss. Walang lalapit dyan habang ako nakatingin. Sigurado ka ba? Oo, kapit lang. Konting diwala. Sige. Pero, anong pangalan mo nga? Manuel. Ako naman si Cassandra. Pero Sandra na lang. Mauna na ako, Manuel. Pakitignan yung kotse ko, Oo, ako nang bahala. Sunduin mo ng tsuhin mo. Mag-iingat ka, Sandra. Salamat, Manuel. Nginitian ni Sandra ang lalaki pagkatapos ay umalis na siya. Binilisan niya ang paglalakad para makarating na siya sa bahay ng tsuhin habang hindi pa lumalatag ang dilim. Hindi naman niya magawang mabilisan ng husto ang paglalakad dahil sa maletang dala niya. Palingalinga siya sa paligid dahil may kakaiba siyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay may nakatingin, may sumusunod sa kanya. May naririnig din siyang yabag at mga kaluskos sa damuhan. Pero kapag nililingon niya ay wala namang tao. Dahil sa takot, mas binilisan pa niya ang paglalakad hanggang sa marating na ang kubo ng kanyang tsuhin. Tio Oke! Tio Oke! Buksan mo ang pinto! Oh, Sandra, ba't nandito ka? Ba't namumutla ka? Pumasok ka nga dito sa loob at magagabi na. Para kang hinahabol ng mga kabayo Pumutok yung gulong ng kotse ko dun sa harap ng lumang warehouse ng palay kaya lakad takbo ko papunta dito eh. Ba't kasi hindi ka man lang nagpadala ng liham na pupunta ka dito sa probinsya? Di sana sinundo na lang kita sa terminal. Naku Tio, baka umabot pa ng 3 buwan bago mo matanggap ang sulat. Isa pa, may kotse naman ako at hindi ko inaasahan na masisirahan ako ng gulong. Mabuti nga at malapit na, kaya ko nang lakarin. Pero sumakit pa rin ng paa ko Saka binraking ko rin ang bagong kotse ko. Aba, asensado ka na talaga Sa bayan pa lang ang may kuryente kaya mahirap dito kapag gabi na. Mabuti at nakarating ka dito habang hindi pa dumidilim. Delikado sa labas kapag gabi na. Yun na nga po, kinakabahan ako kanina. Pakiramdam ko kasi may sumusunod sa akin habang papunta dito kaya binilisan ko.
Ay, ikaw talagang bata ka. Ang hilig mong mangsorpresa. Tiyo, pwede ba nating balikan yung sasakyan ko? Wala kasi akong tiwala dun sa pinagbilinan ko eh. Sinong pinagbilinan mo na sasakyan mo? Wala namang malapit na bahay doon. Yung nagbabantay sa lumang warehouse ng palay. Manuel ang pangalan niya. Ano? Pinuntahan ka ni Manuel? Opo, Tiyo. Ba't mukha natatakot ka? Masamang tao ba yun? Naku, dapat talaga hindi ko pinagkatiwala sa kanya ang sasakyan ko. Balikan na lang natin bukas yung sasakyan mo, ha? Sa ngayon magpahinga ka na. Hindi na rin natin maaayos dahil gabi na, madilim na doon. Wala namang magtatangkang pumunta doon sa imbakan, lalo na't gabi na. Takot ang mga tao sa lugar na yon. Diyan ka na muna, Sandra, ha? Lalagyan ko muna ng mga bawang ang paligid ng bahay. Para saan naman po, Tiyo? Sinisiguro ko lang na hindi tayo papasukin ng masamang elemento, lalo pat nakausap mo si Manuel. Ano naman pong masamang elementong tinutukoy mo, Tiyo, ha? Masamang tao ba si Manuel at takot siya sa bawang? Kung si Manuel na nag-aasik ng dilim ang nakausap mo, delikado talaga. Sandra, isa siyang aswang. May aswang pa ba sa panahon ngayon? Di ba sabi nga nila mas matakot ka sa buhay kaysa sa mga patay? Hindi naman patay ang mga aswang, Sandra. Nakikisalamuha sila sa mga buhay para makapanakit ang makapambiktima. Sa tinagal-tagal ko ng albularyo, marami na akong nakitang mga nilalang na ni hinagap hindi mo iisiping totoo pala. Siguro sa ngayon hindi ko lang kayang paniwalaan ang mga aswang at masasamang elemento na yan, Tiyo. Alam mo naman sa syudad, ang masasamang elemento hindi mga aswang o mangkukulam, kundi mga tao mismo na nanlalamang ng kapwa. Siya. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Balang araw, maniniwala ka rin sa akin. Siya nga pala, kamusta ng nanay mo? Halos 6 na buwan na nga palang nakalilipas nang mamatay si Noel dahil sa kanser, ano? Kahit papano, nakakangiti na, Tiyo. Madalas ko rin naman siyang binibisita simula nung mamatay yung amain ko. Ayaw mo bang samahan ng nanay mo? Wala nang amain mo, ah. Sigurado malungkot siya mag-isa. Okay naman ako sa apartment ko ngayon, Tiyo. Madalas kaming hindi magkasundo ni Mama simula nung mamatay ang tatay ko. Lagi na kami nag-aaway. Tapos ngayong namatay si Tiyo Noel, naku, lalong hindi na kami magkasundo. Ano ba kasing pinag-awayan yung mag-ina? Simula pa man dati ayoko na sa mga kinakasama niya. Simula nung namatay si tatay, kung sino-sino na lang ang sinasamahan niya. Baka nangulila lang sa tatay Eusebio mo. Gusto rin ng yumao kong kapatid na maging masaya ang nanay mo kapag nawala na siya, kaysa mabuhay siya sa pangungulila. 6 na buwan pa nga lang patay si Tiyo Noel, pero ang dami na naman niya nakakausap ng mga lalaki. Baka naman nalulungkot lang ang nanay mo, kaya ganun. Ba't naman siya malulungkot? Nandito naman ako. Hindi pa ba ako sapat? Nasa 30 anyos ka na, Sandra. May ibang buhay ka na rin. Darating ang panahon at magkakaroon ka na sarili mong pamilya. Wala nga po akong kasintahan. Magkapamilya pa kaya? Imposible. Sa ganda mong yan, walang nanliligaw sa'yo sa syudad. Meron po, pero hindi ko naman sila type. Ay nako, masyado kang pihikan. Baka tumanda kang dalaga niyan, tulad ko, tumandang binata. Abay, huwag mo nang sundan ang yabak ko, ha? Ano ba kasing type mo? Siyempre, yung may itsura, mabait at hindi bastos. Yung seryoso sa buhay at hindi yung naglalaro lang. Wala bang ganon sa mga manliligaw mo sa syudad? Wala po, Tiyo. Maraming gwapo pero hindi lahat may magandang intensyon. Iniingatan ko lang po ang sarili ko. Sa bagay, wala namang mali sa pag-iingat. Malay natin, baka dito sa baryo mahanap mo yung type mong lalaki. Pwede po yan, Tiyo. Pero gusto ko yung mistiso, matangkad at matangos ang ilong. Tulad nung si Manuel na bantay dun sa imbakan. Ano ka mo? Yung Manuel ba na tinutukoy mo yung nagbabantay sa luma at abandonadong imbakan? Opo, bakit po? Ay nako, magkagusto ka na sa lahat, wag lang sa lalaking yon. Mukha naman siyang mabait, Tiyo. Mukha lang, Sandra. Hindi mo kilala ang totoong pagkatao ni Manuel. Kaya naman wag ka nang lalapit sa kanya, ha? Isa siyang halimaw. Talaga po? Sa bagay, medyo may kakaiba nga sa kanya habang kausap ko kanina. Hindi ko lang matukoy kung ano. Maraming naghihinala na aswang yan si Manuel na nagbabantay sa warehouse. Kaya nga iniiwasan ng imbakan na yan ng mga taga rito, lalo na kapag gabi. Aswang? May ganun kagwapong aswang, Tiyo? Di ba ang aswang mukhang halimaw?
Maraming aswang ang nagbabalat kayo bilang magaganda at mga gwapong tao para makapambiktima, Sandra. May nakapatunay ba na aswang talaga siya? 3 taon nang nakalipas nang biglang sumulpot yan si Manuel sa lumang imbakan, pero madalang lang siyang makitang lumalabas. Sabi niya, pinapabantayan sa kanyang imbakan. Luma na yun at hindi na ginagamit. Wala namang dahilan para bantayan yun. Isa pa, matagal nang patay ang may-ari nun at ang mga anak naman ay nasa bayan na at hindi na nililinang ang lupa. Kaya nagtataka ang mga taga rito kung bakit nananatili pa ang lalaking yan sa imbakan. Baka po binili ng mga kapamilya. Mahirap namang husgahan yung tao kung wala namang pruweba, di ba? Kaya siguro madalas lang lumabas ng warehouse kasi pinagchichismisan na aswang siya. Ay, ayoko nang makipagdiskusyon sa'yo, Iha. Kailan ba ako nanalo sa'yo pagdating sa ganyan? Ay nako, sige magpahinga ka na muna dyan at tatapusin ko lang itong paglalagay ng bawang. Siguradong pagod ka na sa biyahe. Huwag ka magbubukas ng bintana ng kwarto mo mamaya kapag natulog ka na, ha? Hintayin mo ako dyan at nang sabay-sabay na tayong kumain ni Boy. Si Boy? Oo nga pala, nasan pala siya? Nasa kusina, nagluluto ng hapunan. May mga magnanakaw ba dito, Tiyo? Hindi dahil sa magnanakaw, Sandra, kaya nag-iingat ang mga taga rito. Aswang, Sandra. Dahil sa aswang. Hindi na nakipagtalo si Sandra patungkol sa aswang na binabanggit ng tiyuhin niya. Dumiretso na siya sa kanyang kwarto para dalhin ang kanyang mga gamit. Nilibot niya ng tingin ang kabuuan ng silid. Ito ang palagi niyang ginagamit kapag umuuwi siya ng probinsya. Hindi yun pinagagamit ng tiyuhin niya sa iba, kaya tuwing umuuwi ay malinis at maayos pa rin yun. Halatang hindi pinababayaan ng silid, palaging malinis at kinukumpuni ang mga sirang parte. Kinuha niya ang dalang lighter at sinindihan ng lamparang nasa gilid. Ito lamang ang nagsisilbing ilaw tuwing gabi. Maya-maya ay tinawag na siya para kumain. Sabay-sabay silang naghapunan, pagkatapos ay maagang nagsitulog. Pero kahit pagod, ay hindi niya magawang makatulog dahil sa pakiramdam na may nagmamasid sa kanya mula sa labas ng dingding ng bahay. Gusto sana niyang buksan ang bintana para silipin kung may tao nga ba sa labas, pero naalala niya ang bilin ng kanyang tiyuhin. Pinilit na lang niyang makatulog hanggang sa sumapit ang umaga. Iha, kumusta ang tulog mo? Medyo napuyat ako, Tiyo eh. Pakiramdam ko kasi may nakatingin sa akin kagabi, kaya hindi mahimbing ang tulog ko. Baka sinisilip ka ni Manuel kagabi. Tiyo naman! Ano ba talaga si Manuel? Aswang o manyakis? Baka nagustuhan ka ng aswang na yun Mahina yun sa magaganda, Iha. Ay naku, ang aga-aga. Aswang na naman ang pag-uusapan natin. Pupuntahan ko muna yung kotse ko, Tiyo Baka kung ano nang nangyari dun eh. Ay, magkape ka muna at sasamahan kitang puntahan na sasakyan mo. Malapit lang naman yun. Kahit ako na lang po. Ang sabi ni Manuel, marami daw ang dumadaang tao kapag umaga na. Kaya marami daw ang tutulong sa akin. Hindi nyo naman po siguro magagawa ang kotse kasi wala kayong alam doon. Ipapahata ko na papunta sa talyer. Baka kung anong mangyari sa'yo. Tiyo, umaga na po. Maliwanag na. Walang mangyayari sa aking masama. Babalik din ako agad. O sige, basta wag mo nang kakausapin ng Manuel na yun, ha? Opo. Si Boy na lang po kaya ang isama ko. Wala siya, maagang umalis, pumunta sa bayan. Ganun po ba? Sige, ako na lang po talaga pupunta. Pagkatapos magkape ay pinuntahan ni Sandra ang kanyang sasakyan. Habang papalapit sa imbakan ay lalong tumatahimik ang paligid at mas lumalamig ang hangin. Bumibigat din ang kanyang dibdib pero patuloy siyang naglakad. Sa di kalayuan, nakita niya si Manuel na nililinis ang kotse. Uy Manuel, ba't nilinisan mo pa yan? Pinababantayan ko lang naman sa'yo eh. Hindi ko naman pinapa-car wash. Medyo marumi na kasi dahil sa alikabok siguro sa biyahe. Sayang ang ganda ng kotse mo kung puro alikabok. Sayang din kung mapapabayaan. Kakahiya naman sa'yo. Aba, sobra-sobra pa sa pagbabantay ang ginawa mo Gusto mo bang magkape doon sa kubo ng tiyo ko? Saglit lang naman yon para makapagpahinga ka rin at makakwentuhan kita. Hindi na Sandra, busog na ako. Kaalmusal ko lang. Ganun ba? Ay, may mancha yata sa likod ng damit mo, Manuel. Ano yan? Ba't pula? Dugo ba yan?
Baka galing dun sa karne na hiniwa ko kagabi. Kagabi pa yan? Medyo mamasa-masa pa oh. Baka naman may sugat ka sa bandang leeg mo. Patingin nga. Wag na, Sandra. Ba't may mga kalmutan leeg mo, Manuel? Na paano yan? Baka nung pumunta ako sa gubat kagabi, nasugatan siguro ng mga sanga. Hindi ko na napansin eh. Medyo sanay na kasi ako nangyayari yan. Sigurado ka ba na dahil sa sanga to? Parang ang lalim ng sugat eh. May bula ka ba o alcohol sa loob ng warehouse? Gagamutin ko ang sugat mo, baka may infeksyon eh. Naku, wala akong mga ganyang gamit, Sandra. Ano ba kasing ginagawa mo sa gubat sa gitna ng gabi? Ang dilim-dilim dun. May hinahanap ako. Ha? Ano hinahanap mo? Pagkain. Nangangaso ka sa gubat? Ba't di ka nalang bumili ng ulam sa palengke? Hindi ka ba binabayaran sa pagbabantay mo sa imbakan? Gusto ko kasi ng sariwang karne, Sandra. Ay, delikado naman ang ginagawa mo, Manuel. Bukas, dadalhan kita ng ulam para pasasalamat na rin sa pagbantay sa kotse ko. Nga pala, bibili pa ako ng bagong gulong sa bayan mamaya. Baka bukas ko pa maayos to. Pakibantay ulit, ha? Oo, Sandra, wala namang problema doon. Babantayan ko ang kotse mo, huwag mong alalahanin yan. Nandito lang naman sa tapat ng imbakan. Matapos nilang mag-usap ay nagpaalam na uli si Sandra sa lalaki. Ilang oras din siyang naghintay sa daraang tao para humingi ng tulong. Pero walang lumabas ng baryo para pumunta sa bayan. Kaya nagpasya na lang siyang umuwi. Habang papalayo si Sandra, ramdam niya ulit ang malamig na hangin. Napalingon siya sa imbakan at saglit niyang nakita si Manuel na nakatayo pa rin sa tabi ng kotse. Pero hindi gumagalaw. Sa ilalim ng liwanag ng araw, nakita niya na parang humahaba ang anino niya pakanan. Kahit na ang sinag ng araw ay nagmumula sa likuran niya. Kinilabutan siya sa nakita niya, kaya nagmadali siya sa paglalakad. Nang makarating si Sandra sa kubo ng tiyuhin niya, ay naabutan niya si Boy, ang ampon ng kanyang tiyo Oke, kasama sa bahay. Boy! Ba, saan ka ba nagpunta kanina? Hinanap kita dito sa bahay eh. Umalis ka nga araw ng maaga. Nagpunta po ako sa bayan, ate. Namili po ako ng mga supply dito sa bahay. Sumabay po ako sa tricycle ni Mang Indoy. Tapos dumaan na rin ako sa mga kabarkada ko. Ay naku boy, ang bata-bata mo pa, inuumpisahan mo na ang pagbabarkada. Sa edad mong 18, baka kung ano-anong bisyo pa ang matutunan mo. Di mo ba alam, delikado ngayon? Ate naman eh. Alam mo namang mula pa noon, hindi ako ganyan. Mapait ako, di ba? Teka ate. Bakit ka humahangos? Galing kasi ako sa lumang warehouse kanina. Iniwan ko ang kotse ko doon kasi nasira ang gulong. Naghihintay ako ng dadaan doon para mahinga ng tulong pero walang dumadaan eh. Naku ate, wala na po talagang dumadaan doon kasi mga takot na sa warehouse ang mga taga rito. Ano? Bakit? Dahil po sa lalaki nagpapakita sa lugar na yun na... Pinaniniwala ang aswang. Oo, gano'n na nga po. Kaya may ibang daan na kami papunta sa bayan. Medyo malayo nga lang pero sigurado naman na ligtas. Ay, sus ko, ang sakit naman sa ulo ng mga nangyayari dito sa baryo. Sa totoo lang, nakakatakot na dito ate. Bakit naman? Sa aswang ba? May bali-balita sa bayan na mayroon daw nawawalang babae kanina umaga. Ang sabi, nagpaalam na pupunta dito sa baryo dahil may kaibigan daw dito. Tapos ayun, hindi na umuwi. Baka naman pumunta lang sa kasintahan yun. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, medyo marurupok at mapupusok. Hindi po ate, hindi na bata yung babae. Mga 40 anyos na daw po siya. May asawa at anak pa. Hindi naman siya basta-basta mawawala nang walang paalam. Ay, ganun? Akala ko naman dalaga pa. Saan daw ba huling nakita? Ayun na nga po, ang kwento sa bayan, madalas daw nakikita nila yung babae na yun na pumupunta sa warehouse pag umaga. Ang balita may kabit na kinakatagpo roon. Si Manuel lang naman ang tao doon ah. Ibig sabihin ba, siyang kinakatagpo? Yung Manuel na sinasabing nagpapakita sa warehouse? Oo, yung nagbabantay doon sa imbakan ng palay. Hala ate, yun na nga yung aswang na pinag-uusapan dito. Kaso masyadong mailap, hindi mahuli. Pero sa babae lang nagpapakita at iba't ibang anyo ang ginagamit. Sino na naman ang nagsabi sa iyo niyan? Si Tio? Kayo talaga masyadong mapanghusga. Ang sabi sa akin ni Tatay Oki, isang dangga raw si Manuel. Anong dangga?
Uri daw yun ng aswang na nagpapanggap bilang makisig na lalaki para makapang-akit ng mga babae. Mga babae lang daw ang kinakain ng mga dangga. Ay naku boy, masyado ka nagpapapaniwala sa mga ganyang kwento. Puro haka-haka lang yan. Para matapos na ang iniisip mong yan, samahan mo ko sa imbakan. Ha? Ano namang gagawin natin dun? Ipapakilala kita kay Manuel para makita mong hindi siya aswang. Mabait yun. Binabantayan nga niyang kotse ko eh. Ate naman, paano kung totoo? Kung kainin tayo nun, ayoko nga. Ano ka ba? Tara na! Hindi tayo kakainin nun. Kailangan rin nating pumunta sa bayan para bumili ng gulong ng kotse ko. Sige na, kausapin mo yung driver ng tricycle na sinabayan mo. Aarkilahin ko. Ay ate, sana talaga hindi tayo mabiktima. Ipandarin mo na lang yung kotse mo hanggang dito ate. Malapit lang naman, itutulak ko kapag ayaw umandar. Sige, gawa natin ng paraan. Eh, nasan pala si Tio? Nasa bukid. Pinuntahan nila ang kotse para kunin doon. Habang papalapit sila sa warehouse ay may naamoy sila na masangsang na amoy. Parang nabubulok na karne. Baho naman nun. Ano ba yung amoy na yun? Huwag mo nang pansinin ate, bilisan na lang natin at makaalis na tayo dito. Ipapakilala kita kay Manuel para hindi ka na matakot sa kanya, boy. Ate, hindi pa ba sapat na ebidensya yung amoy galing sa warehouse? Amoy nabubulok na karne, hindi normal to. Nangangaso kasi si Manuel sa gubat tuwing gabi. Baka galing sa mga hayop na pinapatay niya ang amoy na yun. Sigurado ka ba na hayop talaga yun? Eh paano kung tao yun na kinalagkad na dito? Boy, masyado ka ng praning kakapakinig sa mga kwento ni Tio eh. Nandito na tayo sa warehouse. Sandali, tatawagin ko muna si Manuel. Kailangan kong ipaalam na kukunin na natin ang kotse. Baka kasi magtaka siya na bigla na lang nawala. Manuel? Si Sandra to! Pakibuksan ang pinto! Ate, tara na, huwag mo na ipaalam. Sasakyan mo naman yun eh. Baka mamaya hindi taong magbukas ng pinto. Baka yung danggapang lumabas dyan. Baka naman natutulog pa si Manuel. O baka lumabas sandali. Ate, alis na tayo. Pwede naman sa kotse na lang tayo dumiretso eh. Kailangan pa puntahan yung imbakan. Tara na nga, duwag mo naman. Saka ang baho talaga dito eh. Ayoko na ring amuyin. Eh, kanina pa ako may nararamdaman ate. Baka kung ano pang makita natin dito, dalhin na natin sa paggawa ng kotse mo. Hala boy, flat na lahat ng gulong. Naku, anong nangyari? Isa lang naman ang sira dito ah. Paano na to kukunin ngayon? Naku, baka talagang sinadya na hindi mo makuha yung kotse mo ate. Ha? Hala, ate, umalis na tayo. Narinig mo yun? Atungal yun. Natural, malapit sa kakahuyan ng lugar na to. Malamang atungal yan na mabangis na hayop. Hindi ate, masyadong malayo ang gubat para umabot dito yung ingay nila. Sigurado kung atungal ng dangga yun. Kasi kahit nasa gubat siya, kapag umatungal, umaabot talaga sa ganito kalayong lugar. Umalis na tayo ate, kapag naabutan tayo ng dangga dito, wala tayong kawala. Lalapain tayo nun. Ano ba yan boy? Hindi naman ako natatakot sa sinasabi mo kasi hindi naman ako naniniwala sa aswang. Pero sa paraan ng pagkakasabi mo, ay kinikilabutan na ako. Halika na nga, umuwi na nga tayo. Bukas na tayo pumunta sa bayan para bumili ng 4 na gulong. Ay, nakakainis talaga. Maghapong nakatulala si Sandra sa loob ng bahay dahil sa kakaisip kung paano makukuha ang sasakyan. Dumating ang hapon at umuwi na ang kanyang tiyuhin galing sa bukid. Oh, bakit ka nakasimangot, Sandra? Baka pinagtitripan ka na ng dangga. Ayaw kang paalisin dito at ang gusto ay pabalik-balikin ka sa warehouse para kapag nakakuha siya ng tiyempo ay doon ka bibiktimahin. Bukas po pupunta ako sa bayan para bumili ng mga gulong. Pag naayos mo ng kotse mo, umuwi ka na sa syudad. Sandra, hindi naligtas dito. Grabe ka naman, Tio. Halos ilang araw pa lang ako dito ah. Pinapaalis mo na agad ako. Hindi mo... Kuko, parang ligaw na hayop. At minsan may pakpak daw sila gaya ng paniki. Ang layo naman nun sa mukha ni Manuel. Si Manuel mukhang anghel, hindi daga. Dangga. Yan ang nakakatakot. Ang dangga mahusay magtago ng anyo sa tao. Hindi mo aakalain na halimaw hanggang sa huli na ang lahat. At simula nang dumating yung Manuel na yan dito sa baryo, saka nagsimula ang mga insidente.
Baka naman nagkataon lang po. Hindi nyo ba sinubukang tingnan ang loob ng imbakan ng palay? Madalas ay sarado ang imbakan sa umaga at walang kahit sino ang nagtatangka dahil sa takot. May malagim kasi na nangyari sa imbakan na yan noon. Ano naman yun, Tiyo? Ang anak ng mayor ang dating may-ari ng imbakan na yan noon. May mga kwento na may dinadala raw ng mga babae sa lugar na yon at dun hinahalay saka pinapatay ng anak ng mayor. Hindi ba nai-report na sa pulis yung mga nangyari? Walang sapat na ebidensya. Ang haka-haka ng mga tao, baka naikubli lahat ng ebidensya at baka nailibing raw ang lahat ng babaeng biktima kaya walang katawan na nakita. Pero sa bawat gabi na dumadaan, dumarami ang mga kwento at padagdag ng padagdag hanggang sa isang araw, bigla na lang inabandona ang lugar. Kaya pala napapabayaan na lang yung imbakan at walang gustong lumapit. Oo, at ngayon, naging teritoryo na ng nilalang na mas malupit pa. Tiyo, ang hirap talagang paniwalaan na aswang si Manuel. Ang bait kaya niya sa akin. Baka naman dahil sa pagiging mailap niya, kaya siya pinagbibintangan. Tapos, multo lang pala ng mga pinatay na babae ang kinatatakutan ng mga taga rito. Mabait man o hindi ang lalaki, Sandra, huwag mong ibababa ang depensa mo. Aswang man siya o hindi mo alam kung anong panganib ang kayang gawin ng isang dangga. Mag-iingat ka pa rin. Palagi, ha? Lalo na pagsapit ng gabi. Nang gabing yun, hindi mapakali si Sandra. Paikot-ikot siya sa higaan. Pilit ipinipikit ang mga mata. Pero hindi siya dinadalaw ng antok. Tahimik ang paligid. Maya-maya ay may narinig siyang mahina pero malinaw na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Nagtalukbong siya at nakaramdam ng takot. Pinilit na lang niyang matulog. Kinaumagahan, nagising siyang mabigat ang pakiramdam. Oh, ba't mukhang napuyat ka, Iha? Hindi ka ba nakatulog na maayos kagabi? Opo, Tiyo. Ang bigat ng pakiramdam ko. Para bang may kung anong umaaligid kagabi at may tumatawag pa sa pangalan ko. Kaya hindi ako ganong nakatulog. Siguro nga dapat na akong bumalik sa syudad. Kala ko makakapagpahinga ako dito sa barrio eh. Pero parang lalo pa ako napapagod. Hindi lang sa sirang kotse ko ang iniisip ko, pati na rin ang mga kwento mo tungkol sa aswang. Hindi tuloy ako makapag-enjoy. Hindi ka naman talaga sanay sa mga ganitong lugar. Sanay ka sa mga ilaw at ingay ng syudad. Dito, puro katahimikan na minsan nakakatakot pa kaysa sa gulo. Oo nga po, Tiyo. Ang tahimik dito pero parang sa likod ng katahimikan may kung anong bumubulong. Ewan ko ba, napakaiksi ng tulog ko tapos parang lagi akong giniginaw kahit nakatalokbong na ako ng kumot. Ngayon kayo bibili ng gulong, di ba? Opo, Tiyo. Nasan po ba si Boy? Nasa ilog, naliligo. Sana naman sinama niya ako. Daya talaga yun. Kahalis lang din niya. Akala ay tatanghaliin ka ng gising. Bala ka nga niyang yayain, kaso nahihiyang manggising. Mabuti pa magkape ka muna kung balak mo siyang sundan sa ilog. Huwag ka maliligo nang hindi pa nahiinitan ng sikmura mo. Sige po, Tiyo. Pagkatapos magkape ni Sandra, ay dali-dali siyang pumunta sa ilog para sumabay sa binata na maligo roon. Nasa gitna sila ng pagsasaya nang makarinig ng mga kaluskos sa damuhan. Natigilan ang dalawa at kaagad na hinagilap ng tingin ng paligid. Natuon ang paningin nila sa makapal na mga damo dahil bigla itong gumalaw na para bang may mabangis na hayop na nagtatago. Kitang-kita nila ang mabilis na galaw ng mga damo kaya kinilabutan ng dalawa. Nag-aya agad si Boy na umalis dahil sa kakaibang pakiramdam. Pagka-uwi ng bahay ay kumain muna sila at nagtungo na sa bayan. Hapon na makabalik sila, dala ang mga nabiling gulong. Ano, nakabili na kayo ng gulong? Opo, Tiyo. Nakahanap din ako kahit papano. Medyo mahal pero ayos na rin kesa mas stranded pa ako dito ng matagal. Magpapasama na lang ako kay Boy bukas para ikabit ang mga gulong. Tiyo, hindi ba si Manang Ising yang parating? Nasaan? Abaho nga ano? Ano kayang kailangan ng babaeng yan? Manang Ising! Napadaan ka! Kamusta na po? Aba, nandito ka pala, Sandra. Nagbakasyon ka pala uli dito sa tiyuhin mo. Ay, opo. Naku, Sandra, lalo ka gumaganda. Nag-asawa ka na ba, ha? Naku, wala po yan sa plano ko, Manang. Ano po palang kailangan nyo?
May kailangan kasi akong sabihin kay Oke. Ano naman yun, Ising? Ay nako, ngayon naiintindihan ko na ang kumakalat na tsismis sa baryo natin tungkol dito sa inyo. Kaya naman pala, dahil nandito si Sandra. Ano naman pong chismis yan, Manang? Akala ko tahimik na lugar to. Aba, marami din palang chismosa. Ano pong chinichismis nila sa akin? May isang kwento kasi sa baryo na sa tuwing umaga may umaaligi daw dito sa kubo nyo. Sino naman po? Hindi rin nga nila matukoy kung sino. Kwento lang naman yun ni Estong, yung manginginom nating kababaryo. Gabi na kasi yun umuwi galing sa inuman. Tuwing dumadaan daw siya dito, may nakikita siyang nilalang na nakasilip sa bintana nyo. Pakiramdam ko nga may sumisilip sa kwarto ko tuwing gabi, kaya hindi ako nakakatulog ng maayos. Meron pala talaga. Sino kaya yun? Baloko yun. Hindi na tinatablan ng mga isinabit kong bawang. Kailangan madagdagan ko ang mga pangontra mamayang gabi. Baka naman po hindi aswang, Tiyo. Kasi kung aswang yun, hindi siya makakalapit, di ba? Baka talagang manyak lang. Huwag kang mabibigla, Sandra, ha? Bakit naman po, Manang? Ang kwento ni Estong, aswang daw yung nakita niya. Aswang? Baka epekto lang ng alak kaya kung ano-anong nakikita ni Mang Estong na nilalang. Yun na nga ang sinasabi namin sa kanya ng mga kumari kong si Linda. Pero pinanindigan niya na aswang talaga kasi nakita niya nagbabaga na parang uling ang mga mata. Kaya nga tumigil na siya sa pag-iinom at pag-uwi ng gabi eh. Hindi naman pwede na lahat ng masasamang bagay ibinibintang sa aswang, Manang. Paano po kung may mga masasamang tao na pala dito sa baryo? Paano niyo sila mahuhuli kung lahat ng krimen isisisi sa aswang? Nauunawaan ko naman ang reaksyon mo, Iha. Dahil lumaki ka sa syudad, mahirap paniwalaan na merong mga aswang. Dati katulad mo rin ako, hindi talaga ako naniniwala hanggang sa maging biktima ng aswang ang pamilya ko. Anong ibig mong sabihin, Manang? Yan, tama po, Manang Ising. Ikwento niyo po kay Ate Sandra nang maniwala na siya. Naalala mo ba yung pamangking kong si Ella? Yung maliit na bata na kasama ko nung binabantayan pa kita? Opo, Manang. Kalaro ko siya dati nung dito pa kami sa baryo nakatira. Patay na si Ella. Po? Kailan siya namatay? At paano? Noong nakaraang taon lang, bigla na lang siyang nawala at hanggang ngayon hindi na nakita. Paano niyo naman nasabing patay na siya kung hindi pa siya nakikita? Hindi kaya naglayas lang siya? Wala namang dahilan si Ella para maglayas. Masaya naman ang buhay namin dito sa baryo. Ano pong sabi ng mga pulis? Baka ang araw naglayas o nakipagtanan lang pero imposibleng gawin yun ni Ella. Wala ba siyang kasintahan? Wala, pero may binata siyang nakukwento na kinagigiliwan niya. Sino naman yun, Manang? Manuel ang pangalan. Manuel? Yung bantay sa warehouse? Oo, naikwento sa akin ni Ella na madalas nagkukwentuhan sila ni Manuel sa labas ng imbakan. Mabait daw yung binata na yon at napakakisig. Pero may kakaiba raw sa kanya. Ano naman po yun? Ni minsan, hindi niya pinapasok si Ella sa imbakan at hindi rin siya bumibisita sa bahay namin kahit na ilang beses na siyang inimbita ni Ella. Kahina-hinala nga po yun, Manang. Dahil doon, binalaan ko na si Ella na itigil ang pakikipagkita sa Manuel na yon. Pero napakatigas ng ulo ng batang yon. Nahulog talaga ang loob niya kay Manuel. Ano po nangyari? Isang gabi, hindi na bumalik si Ella. Pinuntahan ko ang imbakan kasama ang tiyo kay mo pero sarado ito. Sa tuwing pupunta kami roon, laging sarado. Nawalan na rin ako ng pag-asa na buhay pa si Ella. Saan po ba galing yan si Manuel? Baka naman dati siyang kriminal sa probinsya nila. Yan ang ang pinagtataka namin. Ang kwento sa akin ni Ella, pinagbantay daw si Manuel ang dating may-ari ng imbakan sa lugar na yan. Pero ang kwento, matagal nang nasa abroad ang buong pamilya ng dating mayor. Iniwan na nila lahat ng ari-arian nila. Sa ngayon hindi pa rin po ako naniniwala na aswang si Manuel pero maaaring isa siyang kriminal. Kung siya nga ang dahilan ng pagkawala ng mga babae dito sa baryo, dapat niyang pagbayaran yun. At hindi pa rin talaga naniwala si ate.
Hindi naman kasi natagpuan ng patay na katawan ni Ella eh. Pero ate, kung nilapa na ng dangga ang katawan niya, wala nang matitira doon. Wala talagang makikitang bangkay. Ang pinakatamang gawin pa rin talaga ay mag-ingat. Hindi natin kilala ang kalaban natin. Hindi mo palagay si Sandra nang malaman niya ang tungkol kay Manuel. Gusto pa rin niyang malaman ang totoong katauhan nito at masagot ang mga tanong niya para rin sa ikapapayapa ng isipan niya. Kaya bago magtakip silim, palihim na nagpunta si Sandra ng mag-isa sa imbakan. Napansin niya na bukas ang pintuan kaya dahan-dahan siyang pumasok. Mas tumindi ang nakakasulasok na amoy nang nasa loob na siya. Nagsisimula na ring bumaliktad ang sikmura niya. Nagulat siya sa nakita. Ang amoy ay nanggagaling sa nabubulok na karne na hindi na niya mawari kung tao o hayop. Nagkalat sa sahig ang pira-pirasong parte ng katawan nito. Nakarinig si Sandra ng mga yabag kaya dali-dali siyang nagtago sa likod ng malaking mesang nakatagilid. Nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Nakita niya si Manuel na unti-unting nagbago ng anyo. Ang maputing balat nito ay naging kulay itim. Humaba at tumulis din ang kanyang mga ngipin at kuko. Tinubuan rin ito ng malaking pakpak sa likod. Kumuha ito ng kapirasong laman sa sahig at kinain. Napansin ni Sandra na mukhang gutom na gutom ang aswang, kaya lumabas ito ng imbakan at lumipad palayo. Nang wala na si Manuel, nagmadaling tumakbo palabas ang dalaga. Hindi siya lumingon o huminto sa pagtakbo hanggang sa makauwi. Sandra! Saan ka ba nanggaling? Kanina ka pa namin hinahanap ni Boy. Di ba't sabi ko sa'yo na mapanganib ang baryo paggabi? Tiyo, nakita mismo ng dalawang mata ko. Aswang nga si Manuel. Hindi lang basta kwento yung mga naririnig natin. Tiyo, nakita ko, nagbagong anyo niya. Ang balat niya, naging kulay itim. Ang mga mata niya namula. At kinain niya yung mga tira-tirang parte ng karne sa warehouse, Tiyo. Pumunta ka doon na mag-isa? Hey, ano bang pumasok sa isip mo? Pasalamat ka at nakaligtas ka. Paano kung nakita ka niya? Paano kung ikaw ang kinain niya, Sandra? Hindi mo dapat ipinahamak ang sarili mo. Hindi po niya ako nakita. Umalis siya pagkatapos niyang kumain. Baka naghanap siya ng iba pang mabibiktima. Kung hindi ako nagtago agad, baka hindi na ako nakauwi. Kailangan mong makaalis sa baryong to sa lalong madaling panahon. Hindi ka naligtas dito. Kapag nalaman ni Manuel na natuklasan mo ang tunay niyang anyo, tiyak ikaw ang isusunod niya. Tiyo, baka nga siya ang sumira sa mga gulong ng sasakyan ko eh. Para hindi ako makaalis, hindi ko pwedeng iwan basta ang kotse ko. Kabibili ko lang noon. Lintik na tanggayan. Hindi ka talaga niya papayagang makalabas dito ng buhay. Isang paraan lang ang naisip ko, Iha. Kailangan nating patayin si Manuel. Patayin? Pero paano, Tiyo? Hindi tayo sigurado kung kaya natin siyang kalabanin. Hindi natin alam kung anong klaseng lakas ang meron siya. Hindi pa ako nakakaharap ng mga aswang, kaya hindi ko pa alam ang tunay nilang kakayahan. Ayon sa mga kwento, malakas sa mga dangga at mabilis silang mawala sa paningin dahil tila nagiging usok sila o anino sa bilis ng kilos. Mahihirapan tayong hulihin ng dangga. Kaya kailangan nating pag-aralan ng kahinaan niya, Tiyo. Hanggat hindi pa niya alam na alam ko na ang lihim niya, may pagkakataon pa ako makalapit sa kanya. Pwede ko siyang obserbahan, alamin kung paano natin siya matatalo. Ay Sandra, lubhang mapanganib ang iniisip mo. Isang maling galaw mo lang, baka hindi na kita makita ulit. Tiyo, yun lang ang paraan. Hindi tayo pwedeng manatili na lang dito na parang mga takot na daga. Habang si Manuel kumikitil ng buhay. Kung hindi natin siya pipigilan ngayon, mas marami pa siya mabibiktima. Mga inosenteng tao. O sige, papayagan kitang gawin ang plano mo. Pero kailangan mong mangako sa akin, Sandra. Mag-iingat ka. Huwag kang basta-basta lalapit sa kanya. Tansyahin mo ang bawat kilos niya at oras na makita mong nasa panganib ka, huwag kang magdadalawang isip na tumakbo at manghingi ng saklolo. Naintindihan mo? Naiintindihan ko, Tiyo. Tulad ng ibang mga gabi, hindi makatulog si Sandra. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga kaluskos sa bubong. Natatakot siya pero nagpanggap siyang tulog. Kinaumagahan, pumunta sila sa warehouse para isagawa ang plano. Isinabay na rin niya ang pagkukumpuni ng mga gulong. Palihim niyang tiningnan sina Tiyo Oke at Boy na nagtatago sa malaking puno sa di kalayuan. Maya-maya ay dumating na si Manuel. Sandra,
Manuel! Andyan ka pala! Ikaw talaga, bigla ka nalang sumusulpot. Parang multo kung makalakad. Hindi man lang kita narinig na lumapit. Pasensya na kung lagi kitang nagugulat. Hindi ko naman sinasadya. Sanay lang talaga akong tahimik gumalaw. Oo nga eh. Nga pala, ang tagal nating hindi nakita ah. Kumakatok pa nga ako sa imbakan nung nakaraan pero wala ka naman. Saan ka ba napadpad? May mga inaasikaso lang ako. Yung patungkol pala sa mga gulong ng kotse mo. Yan na nga yung itatanong ko sa'yo. Baka naman may napansin kang gumalaw sa kotse ko. Sinira yung mga gulong. Hindi ko alam kasi kung sino may gawa. Ilang gabi na rin kasi akong wala dito sa imbakan. May mga inayos lang ako sa bayan kaya hindi ko nabantayan ang kotse mo. Pasensya na Sandra ha. Kung narito lang ako baka napigilan ko pa ang mga gumawa niyan. Hindi mo naman kasalanan, Manuel. Baka talagang malas lang ako. Mukhang magtatagal pa ako dito sa baryo dahil dito eh. Siya nga pala. Dahil hindi kita nakita nung mga nakaraang araw, pinagluto kita ng adobong atay. Masarap to, promise. Dinamihan ko pa ng bawang para malasang malasa. Ito oh, mainit-init pa. Pasasalamat ko to sa kabutihan mo. Salamat Sandra. Pero hindi ako kumakain ng adobong atay. Pasensya na. Ba't parang tinatakpan mong ilong mo at naduduwal ka, Manuel? Ayaw mo ba ng niluto ko? Hindi naman sa ganon. Ayoko lang talaga ng amoy. Mauna na ako ha. May kailangan lang akong ayusin pa. Mag-ingat ka dito Sandra. Saka pala, huwag kang pupunta sa imbakan. Lalo na kapag wala ako. Sige ingat ka rin. Sayang naman tong adobo ko. Ayaw mo talaga? Masama ang pakiramdam ko ngayon. Bumalik ka na lang sa susunod na araw. Sa pagmamadali ni Manuel, nasagi niya ang isang galon na ibinaba ni Sandra mula sa compartment ng sasakyan. Naglalaman ito ng gasolina at nang matumba ay tumapon ang laman dahil hindi gaanong nakasara ang takip. Kitang-kita ni Sandra ang galit sa mata ng lalaki. Kitang-kita rin niya ang pagpula ng mata nito. Hindi pinahalata ni Manuel na nagalit siya, pero naramdaman ni Sandra na may takot ang lalaki sa likidong yon. Mabilis na umalis si Manuel at matapos ng ilang sandali, umuwi na rin ang dalaga. Tingin ko, Tiyo, ang kahinaan ni Manuel ay tulad din ng sa ibang mga aswang. Ayaw niya sa bawang. Saka napansin kong nagalit siya at nakaramdam ng takot sa gasolina na natapon. Hindi biro ang kalabanin ng mga aswang, lalo na kung ang kahinaan nila ay hindi agad makikita. Kung ayaw niya ng bawang, baka nga kahinaan niya rin ang asin, mga sagradong bagay. Baka takot siya sa gasolina dahil alam niyang sumisiklab ito. Sa pagkakaalam ko kasi, takot ang mga aswang sa apoy. Sapat na kaya ang nalalaman natin para kalabanin siya? Wala na bang ibang paraan na mas madali kesa sa labanan siya ng direkta? Ang hirap kaya. Siguro'y panahon na talaga para harapin ang aswang na yan. Sa oras na sumugod siya dito, lalabanan natin siya. Wala nang atrasan. Kung hindi natin gagawin ito, maghihintay na lang tayo hanggang dumami ang mga biktima niya at baka ikaw pa ang sunod ng target. Walang ibang naglalakas loob na harapin ang dangga at puro takot na lang ang umiiral. Sigurado ka ba, Tiyo? Pag nilabanan mo siya, malalaman niyang may alam na tayo sa kanya. Hindi na tayo makakakuha pa ng impormasyon laban sa kanya. Baka mas lalo lang tayong mapahamak. Hindi ko na rin kaya pang hayaan ka na lumapit kay Manuel. Masyadong mapanganib, Sandra. Hindi ko kayang mawalan ng pamangkin. Tama rin naman po ang kalabanin siya para makuha ko ng kotse ko doon. Sisiguraduhin ko na mapapatay ko siya kapag sumugod kasi yun lang ang ating pagkakataon. Huwag ka mag-alala sa kotse mo. Hindi naman yun magagalaw ng ibang tao. Salamat, Tiyo. Hindi ko alam kung paano ka matutulungan sa laban na to. Pero kung magtatagumpay tayo, sigurado ako magiging ligtas na tayo. Maging alerto lang tayo palagi. Hindi natin alam ang mangyayari. Boy, tulungan mo akong maghanda ng mga panlaban sa aswang. Dikdikin mo ang mga bawang sa kusina at pigain mo naman ang mga kalamansi, Sandra. Kukunin ko ang mga galon na walang laman. Lalagyan ko ng tubig at doon isasama ang mga gagawin niyo. Sige po. Ang tahimik na gabi ay lalo pang naging tahimik. Dahil pinakikiramdaman nila ang paligid, lalo silang kinikilabutan. Napapansin nila ang mahihinang ingay at kaluskos. Ramdam nila ang malamig na hangin sa paligid. Sa gilid ng bahay, may nilalang na umaaligid nang sumilip sa bintana si Tio Oke. Bago isara ng matanda ang bintana, ay may biglang pumigil sa kanya. Dumungaw si Manuel na nasaan yung aswang na.
Ang bango mo, Sandra. Sariwa, malinis. Hindi tulad ng iba. Napakadalang na makatagpo ng tulad mo sa baryong ito. Huwag mong bibiktimahin ang pamangkin ko, halimaw! Hoy, tanda. Dapat nasa kama ka na ng ganitong oras. Matanda ka na at kailangan na ng pahinga. Hindi ka na dapat nagpupuyat. Hindi mo ba alam na sa dilim, ang mga mahihina ang unang kinakain? Mas delikado kapag may gumagapang na demonyo sa paligid ng bahay namin. Hindi mo ako matatakot, tangga! Boy, sabuyan mo siya! Opo, umalis kang aswang ka! Lumayo ka sa bahay namin! Talaga? Malalakas ang loob niyong itaboy ako? Hindi ka pa ganun kaliksi, bata. Nagagawa kong iwasan ng walang kahirap-hirap ang pag-atake mo. Alam ko na may mga nilalang katulad mo sa mundong ito, Manuel. Pero hindi ako natatakot. Hindi ako papatalo sa'yo. Tingnan natin. Inatake ni Manuel si Tio Oke gamit ang kanyang mahahabang kuko, pero tumatama lang ito sa hangin dahil hindi niya mailusot ang kamay sa bintana. Hinampas naman ni Tio Oke ang braso ng aswang gamit ang kanyang baston na may inorasyon ng langis ng nyog. Napaatras si Manuel dahil sa init nito na pumasok sa kanyang balat. Tumama ang dulo ng baston sa tagiliran ni Manuel sa muling paghagupit ng matanda. Sa galit ng aswang ay bumuga si Manuel ng malapot na laway. Nabigla si Tio Oke at umiwas, ngunit hinablot siya ng aswang at bumaon ang matulis na kuko sa kanyang braso. Nakipagtigasan ng lakas si Tio Oke hanggang sa hinablot siya ng aswang palabas ng bintana at inihagis siya sa labas ng bahay. Tumilapo ng albularyo at bumagsak sa lupa. Nanlabo ang paningin niya pero hindi pa rin bumibitaw sa baston. Dumudugo ang braso niya dahil sa sugat na lalong ikinatuwa ng aswang. Napatingin si Manuel sa loob ng bahay. Lumawak ang ngiti niya nang makitang nakasilip na si Sandra sa bintana. Pero nawala agad ang kanyang ngiti nang makita ang hawak ng dalaga. Subukan mong saktan uli si Tio. Humanda ka sa akin. At ano ang balak mong gawin sa hawak mong galon? Iyahampas ko lang naman sa ulo mo. Gusto ko ang pagiging palaban mo, Sandra. Sige, makikipaglaro muna ako sa'yo. Hindi na hinayaan ni Sandra na magsalita pa ang halimaw. Dali-dali siyang lumabas ng bahay at isinaboy kay Manuel ang laman ng galon. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa umatungal sa galit ang aswang. Dinampot naman ni Boy ang baston kay Tio Oke at pinaghahampas ang halimaw. Pinagtulungan nila si Manuel hanggang sa maitaboy nila ito. Dahil sa pinsala sa katawan ay lumipad papalayo si Manuel. Tio, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Boy, tulungan natin si Tio na makapasok sa bahay. Opo, ate. Hala, Tio, nangingitim ang sugat mo. May laso ng kuko ng aswang. Naorasyonan ko na ang sugat kanina habang pinapahiran ng langis. Kaya hindi nakakalat pa ang lason. Kaya lang, hindi pa rin tapos ang laban. Ang pinakamahalaga ngayon ay makaligtas tayo. Palagay ko ay nagalit na ng husto ang aswang. Hindi na niya tayo patatahimikin. Ano pong gagawin natin ngayon, tatay? Kailangan lang nating maging handa sa lahat ng pwedeng mangyari. Ilang gabi na ang lumipas at hindi pa sila sinasalakay ni Manuel dahil palagi silang nagsusunog ng goma sa labas ng bahay. Sinabitan din nila ng mga halamang kinatatakutan ng mga aswang ang buong dingding. Nagsasaboy rin sila ng asin sa lupa para hindi makatapak ang aswang sa kanilang bakuran. Tio, kamusta na po ang pakiramdam mo? Gumagaling na ang sugat ko. Malaki na ang naitulong ng orasyon ko at halamang gamot. Babalik pa kaya si Manuel? Hindi tayo nakakasiguro kung babalik pa siya o hindi na. Nabawasan ang lakas niya. Mas mahalaga sa kanilang uri ang manatiling buo ang lakas kaysa magpakalunod sa iisang biktima. Pero pag naghilom na po siya, baka balikan na tayo. Dapat handa tayo. Tama ka, boy. Pero hindi na siya basta-basta makakapasok sa lugar na ito. Pinrotektahan ko na ng orasyon ang buong bahay. Pero hindi ibig sabihin nun na nanalo na tayo. Buhay pa ang halimaw na yon. Anumang oras ay pwede siyang sumalakay. Hindi ko akalaing totoo pala lahat ng mga kinukwento mo, Tio. Noon parang kwento lang ng matatanda. Ngayong nasa harap ko na. Totoong nakakita na ako ng aswang. Nakakakilabot pala talaga ang itsura nila.
Hindi lahat ng tao ay nakakaranas nito, Sandra. Pero ikaw ang pinili niya. Ibig sabihin may kung anong liwanag sa'yo na hinahanap ng mga nilalang na tulad niya. Sabik na sabik siyang makuha ka. Kitang-kita ko sa mata niya kung paano ka tingnan nung sumilip siya sa bintana. Nagniningning sa galak ang mga mata niya na para bang nakakita ng masarap na pagkain. Hindi kaya dahil birhen pa ako, Tiyo? Hindi lang yon, Iha. Hindi lahat ng birhen ay pinupuntirya ng dangga. May kakaiba sa dugo mo. Malinis, mabisa. Para sa kanila, parang ginto ang dugo mo. Ha? Ginto? Paano nangyari yung tatay? Ano po bang ibig mong sabihin? Paano naging ginto ang dugo ni Ate Sandra? Hindi ko maintindihan. Hindi ba't lahat tayo ay kulay pula ang dugo natin? Bakit siya pa ang pinili? Ano bang meron sa kanya na wala sa atin? Sabi ng matatanda, malinis ang dugo ng isang tao kapag hindi pa ito nadudungisan ng masamang enerhiya o bisyo. Ang mga taong may mabuting kalooban, kababaang loob at positibong pananaw sa buhay ay malinis ang dugo. Naniniwala rin sila na ang kabutihan sa puso ay naglilinis hindi lang ng espiritu, kundi pati ng dugo ng tao. Kung ganon, parang hindi ko na kayang takasan ng pagkakapili sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin lahat ng yun, Tiyo. Pero gusto ko pa rin lumaban. Gusto ko maprotektahan ng aking sarili at pati po kayo. Huwag kang matakot. Hindi ka nag-iisa. Nandito kami. May panlaban tayo. Kaya nating tapusin si Manuel. Basta akong bahala sa pag-atake. Gagamitin kong baston at itak. Si tatay ang bahala sa orasyon. Ikaw, ate, ang bahala sa takbo. Hoy! Hindi ako tatakbo, ha? Lalaban ako. Loko ka. Ginawa mo akong duwag. Yan ang gusto ko, Iya. Hindi tayo nagtatago. Lumalaban tayo. Kinabukasan, maaga silang pinuntahan ni Manang Ising na may daladalang masamang balita. Sandra, okay. Kailangan niyong marinig ito. Ano po nangyari, Manang Ising? Si Manuel, sumalakay kagabi kina Ipe. Akala nila kung ano lang yung kalos ko sa bubong. Pero nung lumabas sila, aswang pala. Tinangay pa raw yung ilang manok na dumalaga. May mga bakas ng kalmot sa pinto ng bahay ni Rosa. Grabe naman. Dati naman hindi siya ganun. Wala nang natira sa katauhan niya, kundi gutom at galit. May isa pa. May babae na namang nawawala. Si Nena, yung pamangkin ni Rosa. Hindi na nakauwi matapos maghakot ng tubig sa poso kagabi. Wala ring makitang bakas. Parang nilamon ng lupa. Hindi pwedeng magpatuloy to. Kailangan na natin gumawa ng paraan. Pumunta sina Sandra, Tio Oke at Boy sa warehouse upang tingnan ang kotse ni Sandra. Tama nga ang hinala ng tatlo na pati ito'y pinagdiskitahan na ng aswang. Bumungad ang kalunos-lunos na kalagayan ng kotse. Basag ang mga salamin, wala na ang pansara ng pinto sa tapat ng passenger seat, puro kalmot na ang mga upuan at sira na ang makina. Hayop siya. Anong ginawa niya sa kotse ko? Sobrang walang awa. Gusto na niya talagang gawing imposible na makaalis ako dito. Hindi ko to palalampasin. Umanda siya sa akin. Wala na. Hindi na ito mapapagana, ate. Matinding ayusin ito. Malaking perang kailangan para ma-repair. Alam niyang ito lang ang mabilis na paraan para makaalis ka, Sandra. Gusto niyang ikulong ka sa baryong ito. Manuel! Naririnig mo ba ako? Hindi mo kami kayang takutin. Hindi kami uurong. Hindi kami tatalikod. Lalabanan talaga kita. Walang iya ka! Sandra, tama na. Hindi natin alam kung ano pang susunod na gagawin ni Manuel. Huwag mong sayangin ang lakas mo sa galit. Gagamitin natin yan kapag dumating na ang tamang oras. Dahil sa galit, patuloy na umatake para manakot si Manuel sa baryo. Sinisira din niya ang mga bahay at binubulabog ang buong baryo tuwing gabi. Lalong lumaki ang takot ng mga taga-baryo sa halimaw. Isang gabi, hindi pa sumisikat ang araw, ay dinalaw na sila Manang Ising kasama ang pamangkin nito. Okay, gising na ba kayo? Oh, Ising, anong balita? May isa na namang babaeng nawala. Si Mila, anak ni Mang Elias. Wala na raw sa higaan paggising nila kaninang umaga. Hindi na siya nagpapanggap.
Hayagan na siyang nambibiktima. Ang mga tao takot na. Wala nang gustong lumabas pag dilim. Makinig ka, Ising. Kailangan nating kumilos bago pa lumala ang lahat. Sabihin mo sa lahat ng taga-baryo, maglagay sila ng asin sa paligid ng bahay nila. Sa bawat sulok, bubong, sa bintana, sa pintuan. Hindi sapat ang panalangin lang. Kailangan magtulungan tayo. Kailangan ding magronda ang mga kalalakihan. Magdala ng sibat at sulo. Hindi tayo dapat magpadala sa takot sa halimaw na yon. Panahon na para tugisin siya. Asin sa paligid ng bahay, bawang sa bawat bintana at pintuan. Sige, okay. Ako na ang bahalang magsabi sa mga kababaryo natin. Walang kahit isang bahay ang pwedeng makalimot. Dahil sa galit ni Manuel, kahit sino pwede niyang biktimahin. Ising, may sasabihin pa ako sa'yo. Isang bagay na ikaw lang ang dapat makalam. Ano yon? Plano kong sugurin si Manuel sa imbakan. Ha? Mag-isa? Hindi ba't napakalakas na ngayon? Oo, pero ngayon ang tamang oras para tapusin ang laban. Pero paano kung ikaw pa ang mapahamak? Hindi ko hinahanap ang kamatayan, Ising. Pero kung hindi ko ito gagawin, marami pang mawawalan ng buhay. Hindi ko hahayaang manatili ang halimaw na to sa baryo natin. Isa pa, ayokong malaman ni Boy at Sandra ang plano ko. Ayokong malagay pa sila sa panganib. Pasasamahin ko si Boy sa pagroronda ng mga kalalakihan. Bantayan mo naman si Sandra. Alam kong matigas ang ulo niya. Tiyak na susunod siya sa akin. Sige, mamaya babalikan ko si Sandra pagising niya at isasama ko muna sa bahay. Salamat, Ising. Umalis ka na at kailangan ko ng maghanda. Aalis ako mamaya bago magtakip silim. Kung hindi ako makabalik, ikaw na bahala kina Sandra at Boy. Huwag kang mag-isip ng masama. Bumalik ka ng ligtas. Kapag nakita naman ng mga kalalakihang magroronda ang aswang, tiyak na papatayin din nila yon. Oo, tama. Magtulong-tulong na lang ang lahat. Talagang ililihim pa ni Tiyo ang balak niya. Mag-isa niyang kakalabanin ng aswang. Hindi ako papayag. Kinuntsaba pa niya si Manang Ising. Ito naman si Manang, pumayag. Akala nila tulog pa ako. Kaya lakas ang boses. Ilang oras na ang nakalipas nang bumangon si Sandra. Wala sa bahay ang kanyang tiyuhin. Hinagilap naman niya si Boy para kausapin. Nagulat siya na nasa bahay nila si Manang Ising na sinadyang hintayin siya na magising. Manang Ising? Bakit nandito ka pa? Hindi ka pa ba uuwi? Dito muna ako, Sandra. Mahirap na. Baka kung ano ang mangyari. Hinihintay talaga kitang magising kasi yayayain kita sa bahay. Ligtas ka dun sa amin. Nasaan na po si Tatay Oki? May pinuntahan po ba siya? Nasa bayan. May binili lang. Uuwi din siya mamaya. Pero nandyan yung bike niya, Manang. Paano siya makakapunta sa bayan? Wala sa bayan si Tiyo. May inaasikaso siya dahil may lakad siya mamayang gabi. Di ba, Manang? Hindi ko dapat sinasabi pero baka kailangan yung malaman. Makikipaglaban si Mang Oki kay Manuel ng mag-isa. Huwag kayong mag-alala, Manang. Alam ko naman. Narinig ko ang usapan niyo at hindi ako papayag na mag-isa niyang harapin ang aswang na yon. Ano? Kailan niyo balak kalabanin ng aswang, ate? Mamayang gabi pa. Kaya malamang umalis siya para maghanda ng mga sandata na gagamitin. Hindi, ate. Wala nang mga sandata si Tatay. Hindi kaya umalis na siya? Ano? Sigurado ka? Oo, ate. Wala talaga. Ayaw niyang malagay kayo sa panganib. Kaya hindi ko sinabi. Baka nasa imbakan na siya ngayon. Umalis siya na maaga kasi hindi raw makakalaban ng aswang kapag ganitong oras. Pasaway. Hindi namin siya pababayaan. Tara, Boy. Bilisan natin. Sundan natin siya. Hindi tayo papayag na si Tatay lang ang lumaban. Tara na, ate. Sandali lang. Huwag na kayong sumunod. Baka lalo lang kayo mapahamak. Huwag niyo nang dagdagan pa ang problema. Pasensya na, Manang. Pero hindi namin kayang isipin na si Tiyo lang ang lumaban na mag-isa. Kailangan niya kami. Kung may mangyaring masama sa kanya at hindi kami tumulong, hindi namin mapapatawad ang sarili namin. Ay, pakiusap. Huwag niyong hayaang masaktan kayong dalawa. Huwag na kayong tumuloy. Baka mamaya kayo pa ang maglagay kay Oki sa panganib. Pangako, Manang. Mag-iingat kami. Babalik kaming kasama ang Tiyo. Kayo po umuwi na. Isama mo na ang pamangkin mong yan. Delikado kapag kayo lang nandito sa bahay. Ay, nako. Mga pasaway. Bahala na nga kayo.
Pagkarating ni na Sandra at Boy sa warehouse, nakita nila na hinihintay ni Tio Oke na magpakita si Manuel. Hawak ni Oke ang kanyang baston na nangingintab sa langis. Sa kasisigaw ni Tio Oke ay lumabas na sa warehouse ang aswang. Tanda! Napakatapang mo pa rin kahit alam mong matatalo ka lang. Ang lakas ng loob mong hamunin ako! Ang tunay na pagkatalo, Tangga, ay kapag hinayaan mo ang kasamaan na manaig. Hanggat may natitira akong lakas, lalaban ako. Tatalunin kita para wala ka nang mabiktima pa. Hindi ka na dapat mambiktima dito. Matagal na kaming nagpaubaya dahil sa takot, pero ngayon, hindi na pwede. Tigilan mo na ang kasamaan na ito! Tanda, hindi mo pa rin naiintindihan. Hindi ako lumikha ng kadilimang ito. Ang lugar na to, sadyang may taglay na kasamaan. Sinipsip ko lang ang kasamaan na nandito, ang mga ginahasang babae noon. Ibinaon nila ang mga bangkay sa ilalim ng lupa sa loob ng warehouse. Umaalingasaw ang dugo ng mga biktima at takot ang sumisigaw dito. Kinukuha ko lang ang enerhiyang yun para maging malakas ako at mabuhay pa ng matagal. Dahing ng taong namatay ang ginamit mong dahilan para patuloy kang pumatay. Napakasama mo! Mali! Pumatay ako dahil kailangan ko ng panlaman sa tiyan. Ayaw mo mang aminin, okay? Walang pinagkaiba ang mga tao sa akin. Nagbabalat kayo lang kayo na mabubuting tao. Nasayang lang ang pagpunta mo rito. Inaalay mo bang sarili mo sa akin? Sawa ka na ba sa buhay mo kaya gusto mo nang mamatay? Hindi ko to ginagawa para sa sarili ko. Ang mahalaga, kahit papano ay tumayo laban sa'yo. Ha! Ang tapang mo, Tanda! Sayang ka! Ha? Anong ginagawa mo? Ikinakalat ko ang asin sa lupa upang bawasan ang kapangyarihan mo. Akala mo ba sa asin matatapos ang kasamaan ng mundo? Isa kang hangal! Baka nga lipas na ang mga katulad ko. Pero habang may isang tao pa rin hindi sumusuko, hindi kailanman mananalo ang mga katulad mong halimaw! Hanggat may hininga ako, lalabanan kita! Sige, kung yan ang gusto mo, hindi ko lalapain ang ulo mo para ipakita sa mga kabaryo mo na matapang ka. Ililibot ko ang ulo mo sa bawat bahay nila. Hindi ka naman kumakain ng lalaki. Mali ka na naman. Gusto ko lang ang mga babaeng birhen para pampahaba ng buhay. Pero lahat nilalapa ko bilang panlaman sa tiyan. Sasabat na sana si Sandra sa usapan ng dalawa, pero natigilan siya nang biglang umatake si Manuel. Nakaiwas naman si Tio Oke sa atake ng aswang. Hinataw niya ng baston ang tagiliran ni Manuel. Itinulak naman ng aswang ang matandang lalaki, dahilan para tumama siya sa sementadong dingding ng warehouse. Pinilit tumayo ng matanda. Kumuha siya ng bote ng langis at inihagis kay Manuel. Sinalag ito ng aswang gamit ang kamay, pero nabasag ang bote ng tamaan ng matutulis na kuko. Sumambulat sa balat ng halimaw ang inorasyon ng langis. Pinilit ni Tio Oke na itarak ang baston sa dibdib ni Manuel. Ngunit bago niya maisagawa, nasunggaban na ng aswang ang kanyang balikat. Tio! Walang hiya ka, Manuel! Hoy! Nandito ka na pala, Sandra! Hindi ko na kailangan pumunta sa bahay niyo! Bitiwan mo ang tiyo ko! Ayaw! Bakit nandito kayo? Umalis na kayo dito! Aswang! Akong harapin mo! Anong magagawa mo, bata? Hindi mo naman kayang gamitin ang dala mong itak na yan! Hinataw ni Boy ang aswang, kaya iniwan ni Manuel si Tio Oke. Kaagad namang nilapitan ni Sandra ang tiyuhin para tulungan. Kinausap siya ng matanda na sabay nilang sabuyan ng asin ang halimaw. Tumungo si Sandra at sabay nilang ginawa ang plano. Pinagtulungan nila ang aswang dahilan para mataranta ito. Sinamantala ni Boy ang pagkakataon habang nalilito ang halimaw. Sinaksak niya ito sa tagiliran. Bumulagta sa lupa si Manuel. Nilapitan pa ni Tio Oke ang halimaw para tapusin ang buhay. Pero biglang bumalikwas ang halimaw at ibinaon ang matutulis na kuko sa dibdib ng matandang lalaki. Hindi! Hindi siya pwede mawala! Tio! Halimaw!
Halimaw ka, Manuel! Pagbabayaran mo to! Walang giya ka! Wala na siya, ate. Tumakas na siya. Sugatan din siya eh. Iuwi na natin si tatay. Baka maligtas pa natin siya. Sige, tulungan mo akong buhatin siya. Nang gabing yun, namatay si Tio Oke. Mabilis na kumalat ang balita na pinatay ng aswang na si Manuel ang matanda. Tumigil pansamantala ang pananalasa ni Manuel, ngunit patuloy pa ring binalot ng takot ang mga tao. 3 araw pagkatapos ng libing ni Tio Oke, nagpunta si Ising sa bahay nito para dalawin sina Sandra at Baryo, ibibigay ko ang sarili ko. Bapit ang araw na kanilang hinihintay. 12:00 ng gabi nang pumunta si Sandra sa warehouse ng mag-isa. Nagulat siya nang makita si Manuel na nasaan yung tao. Anong ginagawa mo dito, Sandra? Gusto kong alamin kung buhay ka pa o patay na. Bakit nasaan yung tao ka, ha? Ayaw mo bang ipakita sa akin ang pagiging halimaw mo? Gusto ko lang na makita mo ang anyong ito bago ka man lang bawian ng buhay. Alam mo ba na masarap kainin ang puso mo ngayon? Dahil mas bumigat ang pighati na daladala mo dulot ng pagkamatay ng tiyuhin mo? Iba ang lasa ng pusong nasasaktan. Mas malinamnam. Hindi ako nandito para pagmasdan ang mukha mong mapanlinlang, Manuel. Nandito ako para makiusap sa'yo na tigilan mo na ang mga taga-baryo. Sa tingin mo ba ganun lang kadali? Sa mundo namin, sa mundo ng mga aswang, lahat may kapalit. Walang bagay na libre. Walang makakatakas ng hindi nagbabayad. At ano naman yun? Ang puso ko ba? Ang puso at ang dugo mo, Sandra. Ang dugo mong malinis. Higit na makapangyarihan ito kaysa sa ibang mga dugo. Pag nainom ko ang dugo mo, siguradong mas lalakas pa ako at mas mabilis hihilom ang mga sugat. Pag sinakripisyo ko ba ang sarili ko, lulubayan mo na ang baryo namin? Oh, lilipat ako sa ibang baryo. Maghahanap ng iba pang may malinis na dugo na magbibigay pa sa akin ng kabataan at kagandahan. Kung ito lang ang tanging paraan para mailigtas ko ang buhay ng marami, handa akong ialay ang aking sariling buhay. Tulad ka rin pala ng iyong tiyo, Sandra. Pero sayang lang ang buhay ninyo. Kahit ilang buhay pa ang maiaalay, hindi matatapos ang kasamaan. Kayang gapiin ng liwanag ang kadiliman, Manuel. Yan ang palaging sinasabi ng tiyo ko. Diyan siya nagkamali. Hindi ka pa ba nagugutom? Lumapit ka sa akin, Manuel, at samsamin mo ang dugong matagal mo nang gustong matikman. Matagal na akong nananabik na matikman ka, Sandra. Ang malinis at sariwa mong dugo. Habang papalapit kay Sandra ay unti-unting nagbago ang anyo ni Manuel. Humaba at tumulis ang mga ngipin at kuko ng lalaki. Naging pula ang kanyang mga mata at lumabas ang kanyang mga pakpak. Habang papalapit siya, ay mabilis na dinukot ni Sandra ang nakatagong asin sa kanyang pulsa at isinaboy sa mukha ni Manuel. Hindi agad nagawang tumakbo ni Sandra dahil sa takot. Traitor kang babae ka! Papatayin kita! Akala mo ba'y mapapatay ako ng asin na yan? Huwag mo kong maliitin, Sandra! Hindi ko alam kung paano mo natitiis ang sakit na dulot ng asin, Manuel. Pero titigil ka rin. Hindi ko hayaang magpatuloy ang ginagawa mo. Ah! Walang makakapigil sa akin! Hindi ako matatakot sa'yo, Manuel. Lalaban ako para sa baryo ko at hindi ko hayaang manalo ka. Matapang ka, Sandra. Pero wala kang magagawa. Naigalaw ni Sandra ang kanyang mga binti at kumaripas siya ng takbo. Dahil mahina pa ang katawan ni Manuel dahil sa kanyang mga sugat, hindi niya nagawang lumipad. Tumakbo siya para habulin si Sandra. Akala ng dalaga ay hindi siya maaabutan ni Manuel dahil sa naging pinsala nito. Pero halos kaunti na lang ang pagitan niya sa aswang. Para masagip ang sarili, lumiko siya papuntang gubat at doon nagtago sa makakapal na damo. Umaasa siya na hindi siya makikita ni Manuel. Nang papalapit na si Manuel sa kinaroroonan ni Sandra, ay kumaripas ng takbo ang dalaga. Naabutan siya ni Manuel at hinila ang kanyang mahabang buhok. Akala mo ba ay matatakasan mo ko? Amoy na amoy kita, Sandra! Hindi ka makakapagtago sa akin kahit ano pang gawin mo! Bitawan mo ako! Halimaw ka! Bitawan mo ako! Nasasaktan ako! Walang iya ka!
Hindi na kita bibitawan! Kakainin na kita para hindi ka na makawala pa! Uubusin ko lahat ng dugo mo at pagpipira-pirasuhin kita! Ito nga sinakainin mo! Ah! Ang sakit! Walang iyakang babae ka! Naisahan mo na naman ako! Boy! Boy! Nandito na siya! Atakihin mo na! Ito bang hinahanap mo, Sandra? Ang binatang ito na walang lakas? Bitiwan mong leg ko, aswang! Hindi ako makahinga! Magaling ang plano niyong dalawa. Nagpahabol ka sa akin para makalayo ako sa teritoryo ko at humina ang aking kapangyarihan. Mas magaling kang mag-isip kesa sa tsuhin mo, Sandra. Pinahanga mo ako. Kaso lang, hindi mo yata alam na malakas ang pangamoy ko. Nalaman kong nagtatago itong kasama mo sa likod ng puno dahil sa nakakasulasok na amoy ng bawang sa katawan niya. Bitawan mo siya, Manuel! Ako na lang! Ako na lang ang saktan mo, wag siya! Ba't naman ako mamimili ng papatayin sa inyo kung pwede naman kayong dalawa? Manuel, parang awa mo na! Pakawalan mo na si Boy! Ako nagplano ng lahat ng ito! Ako may atraso sa'yo! Sinungaling! Huwag mo akong gawing hangal, Sandra! Di ba't ako ang gusto mong kainin? Ako na lang ang kunin mo. Di ba't ito ang gusto mong matikman, Manuel, ha? Itong dugong to na matagal mo nang kinasasabikan? Tikman mo! Dahil sa pagkasabik sa dugo ni Sandra, inihagis ni Manuel si Boy at tumama ito sa puno. Kinagat naman ng aswang ang kamay ni Sandra at napasigaw ang dalaga sa sobrang sakit. Maya-maya ay bumangon si Boy at itinarak nito ang punyal na dala sa likod ni Manuel. Napasigaw ng malakas si Manuel. Nang maalis ng aswang ang pagkagat niya sa kamay ni Sandra, kinuha ng dalaga ang punyal na nakatago sa kanyang likod at itinarak naman ito sa dibdib ng dangga. Nagsilabasa naman ang mga kalalakihan at pinagtulungan nilang patayin ang aswang. Ko, na kaya naming harapin lahat